Imagine niyo na lang ang bahay kapag may sakit ang nanay. So ganito nga yung naging itsura ng bahay naming noong nagkasakit nga ako. Diyos ko, isa na nga rin yung si kulit na talaga namang hindi natatapos ang kalat niyan. Pagpasensyahan nyo na nga lang muna yung kalat sa bahay namin dahil ako nga'y pikit mata ko nga lang muna tinignan ng mga yan. Diyos mio, pati nga itong mga basura namin ay hindi nga rin nakaayos. At dito nga pala ako nag-stay sa taas noong panahon na may sakit ako, kaso hanggang dito nga din ay makala. Kahit may sakit kasi ako, itong si Harvey ay talagang sumusunod sa akin, kaya pati yung mga laruan nga niya ay iniakit niya nga. Medyo bumuti na nga yung pakiramdam ko ng mga araw na to, kaya naman dahan-dahan na nga akong kumikilos. Diyos mio, yung pakiramdam ko ay bumubuti pero yung mata ko lalong sumasakit sa itsura ng bahay namin. Hindi naman ako nagpakapwersadong kumilos ng araw na yan at talaga namang dahan-dahan lang akong gumagalaw. Hindi pa nga din kasi ako nakakaligo niyan at ayaw ko namang mabinat at baka mamaya bumalik pa nga ulit yung sama ng pakiramdam ko. Nang araw din nga yan ay pumasok na nga yung papa namin at nagbiyahe na at iniwan na nga kami. Dahil isang araw nga rin hindi nakapagbiyahe yung papa namin dahil siya nga ang tumuka dito sa bahay at nagbantay nga kay Harvey. At syempre siya nga rin yung tumingin-tingin sa akin habang ako nga ay may sakit. Laking pasalamat ko nga dyan sa papa namin na sa tuwing may sakit nga ako ay hindi niya nga pinababayaan ng pamilya namin at lalong-lalo na nga ako. Yun nga lang, syempre understood na nga itong mga gawaing bahay ko na talaga namang maiiwan nga talaga ito lahat sa akin. Yung ibang gawain ko pa nga dito halos naiwan ko na nga lang bago pa nga ako magkasakit. Pagkatapos ko nga magligpit ng kaunti, si Harvey naman ang inasikaso ko at niliguan ko na. Habang si kuya naman ay nakapaghugas na nga ng mga pinggan at nakapagsaing na nga rin. Habang ako naman ay naligo na nga rin para naman guminhawa na nga yung pakiramdam ko. Halos isang araw nga rin kasi ako naligo sa pawis dahil nakastay nga ako sa taas. Kinabukasan naman maganda nga yung panahon at syempre continuous nga lang din itong mga gawain ko. Hindi rin kasi natapos lahat ng gawain kahapon dahil baka nga mamaya ay mabinat ako at masobrahan nga ako sa kagagalaw. Katwiran ko naman kasi na yung mga gawaing bahay ay nandyan lang pero mas mahirap kung magkakasakit nga ulit ako. Syempre ayaw ko naman ng ganun dahil marami nga ang mapiperwisyo. Number 1 na nga doon yung papa namin na maaabala sa pagtatrabaho dahil nga magbabantay kay Harvey. Mga gawaing nakatambak, income na dapat sana ay nagtatrabaho ang papa namin kaya marami talaga magiging apektado. At habang kumakain nga kami ni Harvey, dumating nga itong bayaw ko at iniwan nga lang muna yung mga gamit nila dito sa bahay. Pagkahapon naman nga ay bumili kami ng merienda ni Harvey at iniwan ko siya sa motor habang kumakain nga siya ng banana Q. At ako naman bumili nga nitong kikiam para nga kakulagyan ko ng maraming suka at higupin ko nga dahil nga masakit pa rin itong lalamunan ko. Sa ngayon, itong lalamunan ko na nga lang yung natira na medyo masakit pa pero buti na nga lang talaga at naitawid ko nga itong pagbo-voice over ko. At yun lang!